Estrada, his son is murdered to torture in Boracay Beach na binugbog ang kanyang anak or whatever kamag-anak. So, hindi naman kasi natin maiwasan kung sino makakamangga natin tao. Because I believe na yung mga tao na yon is very strugglers, very heal. At wala tayong magagawa doon dahil sa kanilang pamumuhay. So something, anything. And sa Sir Butters, a point for died. Kasi digmaan yun eh. So ang mga result, kasi ang result taga ay ito pala ay anak ni Jinggoy ang binugbog, si senator artista siya, di ba? So mas may kapangyarihan siya dun sa mga nang bugbog na yan. So something at nangyayari yan sa akin dito sa Filipino people. And my neighbors to rebel whom the kalum to of the passion as over here for hitting to believe pag anything na hindi talaga sa tumigil ang bunganga nila, talagang may mamamatay. So yun ang point. So itong video na to, as I believe for our politics is something problem to our people. Hindi talaga makukontrol ang people. Kaya ituloy-nuloy yung World War III. Kasi in World War III, maraming mamamatay na tao. Yan ang solusyon para yung mga tao matuto. It's going to change the people and murders for the living. Na sinasabi ko, di ba, yung mga Pilipinong matatapang na pumapatay ng mga tao dyan sa city, sa Amerika, sa Indonesia, sa Japan, all over the world, to American, pwede naman silang damputin ng mga government o police. Hindi na kailangan sila ikulong kasi prison is over here the people. Over na sa kulungan. Ang gawin sa kanila, dalhin sila dun sa Philippine Sea, China Sea, at ipag-training sila na lumaban sila ng World War III. You know, marami yan dito kahit mga bakla, sexual, tumboy, babae o babae. Basta yun yung papel nila sa buhay. Kasi ang taong mahilig manakit o mag-murder ay yung tawat ang parusa. Ay ako tanggap po. So something right for that and all what happened, diba? Hindi naman pwedeng tutunga nga tayo dahil sa isang tao lang papabagsak ng true matter for the simply but the rich in well material. It's not all there is not mortal one is always bullshit in real. Okay? Kaya nakakalaban natin mga normal na tao pero yan talaga ang heal. Ibig sabihin kasi alam mo something, si Satan kasi pag once na nagagamit niya talaga ang tao, gagamitin niya hanggat makapatay ito because it's the right is for the Christ. At hahanting talaga sila ng mga taong gusto nilang hantingin, yung mga taong itong darkness. So, panoorin yung video, the Jinggoy Estrada, this crime result for all Boracay individual. Kung sino man yung mga nagbugbog na yan, siguro hinahanap na, problema na nila yun kasi story nila yun. So, on atin, and this, well, what happened online over me in this Filipino people. Kaya ako lumalaban sa Filipino people because just over me in your politics, over me. And whatever religion, kasi religious naman, hindi naman ang religious ay tanggap ng Panginoon, dadaan pa rin sila sa judgment to reject. Okay? So, follow to my YouTube channel. Thank you. Sugatan sa pambubugbog ang anak at ang pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos umanong mapagtripan sa Boracay. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagbabakasyon sa Boracay ang anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nang mapagtripan at bugbugin umano ng mga residente kahapon ng madaling araw. Ayon sa senador, pauwi na galing sa isang bar ang anak niyang si Julian Ejercito at pamangking si Jeffrey Vitug nang atakihin ng 3 sospek mula sa likod. Kwento pa ni Senador Estrada, kahit bumagsak na raw si Julian, pinagtatadyakan pa rin ng sospek. Sabi pa umano ng isang sospek sa pamangkin niya, masyado kang maangas. Ayon sa Malay Police, galing sa parehong bar ang mga sospek at mga biktima. Nasa 50 metro pa lang daw ang nalalakad ng mga biktima nang mangyari ang pag-atake. According to the witnesses, talagang from the na naglalakad po yung ating mga victims, sundan po ng ating mga suspect. Then dinakbayan sa likod, then doon po nagsimula na sinapak. Doon po yung muling incident. According po sa victim mismo,
Sabi niya po na kung hindi dumating agad ang pulis, baka mas lumala pa yung pangbubugbog. Dahil yung witnesses po na nakuha na nag-appear po dito, sila po yung sumigaw ng police. And immediately nga po, nag-respond yung police. Tinangka pa raw tumakas ng 3 sospek na pawang teenager. Nasa custody na nila ang 3 sospek. Ayon sa pulisya, magkaiba ang bersyon ng mga biktima at mga sospek kung ano ang pinagmulan ng pambubugbog. Based on the CCTV footages po, no, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Salubungan. Opo, nagkasalubong. Tinginan ng asilo. Tinginan po. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po. Same bar. Sa loob, then nung lumabas na mga victims, sunundan naman ang mga suspects. Sabi ni Senador Estrada, wala namang komprontasyon o pag-uusap sa pagitan ng mga biktima at mga sospek sa loob ng bar. Kaya tingin nila na pagtripan lang ang mga biktima. Nagpapagaling sa ospital si Julian na may tama sa ulo. Sa ilong naman ang tama ng pinsan niya. Kahapon nagpunta si Estrada sa Boracay at nagsampa ng reklamong physical injury sa mga sospek. Aniya, walang magulang o kaanak na gustong mabiktima ng walang saysay na pananakit ang mahal niya sa buhay sa isang lugar na dapat ligtas. Umaasa raw si Estrada na iimbestigahan itong mabuti ng mga otoridad para makamit ang hustisya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News kunin ang panig ng mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.